Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kasunod nito, ipinaalala ni DTI Secretary Alfredo Pascual na umiiral ang price freeze sa mga lugar na deklarado ang state of calamity kaya hindi dapat magkaroon ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magugunitang isinailalim sa state of calamity ang Metro Manila, Batangas, Cavite at Cainta sa Rizal dahil sa pinsalang idinulot ng mga pagbaha na dala ng hanging habagat na pinaikting pa ng bagyong Karina. Bukod sa mga pangunahing bilihin, ipinailala rin ng DTI na kasama sa pag-iral ng price freeze ang presyuhan ng gamot. Samantala, nagbabala rin ang DTI sa mga negosyo gaya ng mga hotel at transient homes laban sa price gouging o hindi makatwirang pagtataas ng presyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbibigay ng calamity loan assistance ang Social Security System o SSS sa mga miyembrong naapektuhan ng bagyong Karina. Partikular dito ang mga SSS members ng nasa National Capital Region o NCR at sa mga lugar na idineklarang state of calamity. Sinabi ni SSS President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Macasaet, maaaring makaloan ang miyembro ng katumbas ng isang buwang sahod o hanggang sa maximum na 20,000 piso. Babayaran nila ang pautang sa loob ng 2 taon na may taunang interest rate na 10%. Samantala, nagtabi din ang Government Service Insurance System o GSIS ng 18.5 bilyong piso para sa emergency loans para tulungan ang mahigit 864,000 kawani ng gobyerno na naapektuhan ng bagyong Karina at habagat sa lalawigan ng Batangas, Rizal at NCR. Ang mga miyembro at pensioners ay maaaring mag-apply para sa naturang loan mula Hulyo 26 hanggang Oktubre 28. Ang mga miyembro at pensioners na may kasalukuyang loan ay pwedeng humiram ng hanggang 40,000 piso para mabigyan sila ng pagkakataon na bayaran ang mga huling loan habang ang mga walang kasalukuyang utang ay pwedeng mag-apply ng hanggang 20,000 piso. Ang taunang interest rate naman ay katumbas ng 6% at babayaran sa loob ng 3 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ng Department of Agriculture o DA na walang rason para magtaas ng presyo sa bigas sa kabila ng iniwang pinsala ng bagyong Karina at habagat sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, naging maganda ang ani noong dry season at mayroon ding sapat na aning palay at mataas din ang level ng importasyon. Base sa datos noong Hulyo 23 ng DA Bantay Presyo, ang presyo ng local regular milled rice sa Kalakhang, Maynila ay nasa 45 piso hanggang 50 piso kada kilo, habang 45 piso hanggang 55 piso kada kilo para sa well-milled rice. Nagkakahalaga naman ng 46 na piso hanggang 52 piso kada kilo ang presyo ng imported regular milled rice at 51 piso hanggang 53 piso kada kilo para sa imported well-milled rice. Samantala, tiniyak naman ng DA na patuloy ang pagbibigay ng tulong nito para sa mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda matapos pumalo pa sa mahigit 203 milyon na halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.